Matapos tumanggap ng napakalakas na suntok, napatunayan ng tama ang hula nilang dalawa, ang bungo nga ang kahinaan nito. Dahil sa tindi ng tama, nabiyak ang isang bahagi ng bungo nito. Ngayon lang nakahinga ng maluwag ang binatilyo. Sa wakas, nagtagumpay sila. Akala nila ay hindi matatalo ang halimaw na ito. Ngunit ngayon ay kalunos-lunos na ang itsura nito. Basag ang buong katawan, lalo na ang bungo na tinamaan. Umusok ang katawan nito at unti-unting naglaho. Nag-iwan ng alikabok, ngunit sa gitna ng alikabok ay may isang bagay na nagpaningning sa mga mata, isa pala itong companion egg. Lumapit si Jowen para pulutin ang itlog. Si Li Zuan naman, tila walang pakialam na pumuri. Hindi masamang swerte iyan. Pagkatapos ay tumalikod na ito para umalis. Walang balak na kunin ang itlog. Nagulat si Jowen at nagtanong, "Hindi mo ba talaga kukunin?" Sinabi ni Li Zuan na kay Jowen na ito, bilang kabayaran sa pagtulong niya ngayon. Kung wala si Jowen, baka naiwan na siya roon. Ano pa nga ba? Sa bokabularyo ng dukhang si Jowen, walang salitang pakipot, agad niyang tinanggap ang kabutihang loob ni Li Zuan. "Ah, oo nga pala," sabi ni Li Zuan. "Kailangan kong ipaalala sa iyo. Bilang isang mortal level, hindi mo pa kayang i-hatch ang isang legendary level companion egg. Ang itlog ng Skeleton Knight na ito. Mas mabuting huwag mo munang subukang i-hatch." Kasabay nito, nagpakita rin ng interes si Li Zuan sa companion pet na nasa braso ni Jowen, ang Vigor Ant Gauntlet. Nagtaka siya kung paano nagkaroon si Jowen ng companion egg. Siya mismo ay kailangan pang umasa sa innate invincible divine art para lang mahirapang makuha ang Xuanwu armor. Akala niya ay nagtatago ng lakas si Jowen. Ngunit napagtanto niyang isa lang pala itong mortal level companion pet kaya nawalan siya ng interes. Ipinaliwanag ni Li Zuan na mas mahirap makakuha ng companion egg mula sa mas mahihinang nilalang. Sa madaling salita, mas bihira pa ang mortal level companion egg kaysa sa legendary level companion egg. May halong inggit, tinanong niya kung saan talaga nakuha ni Jowen iyon. Talagang mas swerte pa raw ito kaysa sa kanya. Nang makitang mahirap sagutin ang tanong, sinadya ni Jowen na ibahin ang usapan patungo sa pagkamatay ni Jiang Hao. Walang pakialam na sinabi ni Li Zuan na huwag nang intindihin iyon. Kasalanan niya iyon, siya na raw ang bahala roon. Marahil dahil sa nangyari, mas naging malapit ang dalawa. Inakbayan ni Li Zuan si Jowen. "Paglabas natin, sabihin mo lang kung saang universidad mo gustong mag-aral. Tutulungan kitang mag-enroll." Sa wakas, ligtas na nakalabas ang 3 miyembro ng team, kasama ang blonde na hindi namatay. Nakipag-usap si Li Zuan sa namamahala roon. At pansamantalang naayos ang lahat. Masaya silang nagpaalam sa isa't isa. Dahil isa siyang dukha, walang sariling sasakyan si Jowen. Kaya nagbus lang siya pauwi. Pagbaba niya sa bus stop, nagsimula siyang maglakad. Ngunit hindi niya alam kung bakit parang ang lamig ng hangin. Nagtaka siya. Dahil ba sa sobrang paglalaro kaya anemic na ako? Bumulong siya sa sarili. Sabi nila nakakadagdag daw ng dugo ang pulang asukal na tubig. Totoo kaya? Habang naglalakad, may bigla siyang naapakan kaya huminto siya. Tiningnan niyang mabuti, at nakita niyang isa pala itong tao na nakahandusay sa daan. Sobrang natakot ang binatilyo. Akala niya ay bangkay kaya napasigaw siya. Nang marinig niyang umubo ang matandang lalaki, doon lang siya natauhan. Buhay pa pala ito. Mabuti ang loob niyang tinulungan itong bumangon at isinandal sa gilid ng daan. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Nakahimasmasan na ang matanda at nakangiting sinabi, "Wala naman. Inatake lang ako ng dati kong sakit." Nang marinig ito, napanatag si Jowen. Dahil wala nang ibang kailangan. Akma na siyang aalis para umuwi at magpahinga. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ng matanda. Tinawag niya ito, "Hoy, binata, tadhana ang nagtagpo sa atin. Halika rito, maupo ka, mag-usap tayo." "Ah, hindi po ako masyadong magaling makipag-usap." Umubo ng umubo ang matanda na parang iluluwa na ang baga. "Okay lang, hayaan mong ako ang magtanong ng ilang bagay." Talagang kakaibang matanda, pati si Jowen ay natulala. Nang makitang ubo ng ubo ang matanda at mukhang nag-iisa, hindi niya ito matiis na iwan. Bumalik siya at sinabing, "Sige po, magtanong na kayo." Hindi niya inaasahan. Ang tanong ng matanda ay sobrang wala sa lugar.
Hindi mo malaman kung paano sasagutin. Ano ang mas gusto mo sa babae? Malaki ang puso, o maliit? Natulala si Joanne nang marinig ito. Tanong ba iyon? Talagang hindi masagot. Mabilis na lumitaw sa isip ni Joanne ang imahe ng dalawang magagandang babae na magkasalungat. Pautal-yutal siyang napakamot ng ulo at sumagot. Siguro, yung maliit ang puso. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang matanda na parang nanalo sa loto. Paulit-ulit niyang sinabi, "Tama, tama." Masayang sabi ng matanda, "Ang maliit na puso ang tunay na pag-ibig." Yung mga batang hindi paawat sa didi lang ang may gusto sa mga babaeng parang baka. Mas lalong natulala si Joanne. Ano bang pinagsasabi nito? Ang ibig ko lang sabihin. Kapag masyadong malaki, hindi maginhawa kapag lumalaban. Mahirap panatilihin ang balanse. Hindi yung iniisip niya. Hindi pa tumigil ang kakaibang matanda. Nagtanong na naman siya ng isa pang kakatuwang tanong. Sa pagitan ng isang babaeng malambing at maamo, at isang babaeng masungit, mata-ray, at hindi makatwiran, sino ang pipiliin mo? Naging pautal-yutal ang binatilyo. Puro naman kalokohan ang tanong. Nagsimulang mag-isip ang utak niya. Ang normal na tao, sino ba namang hindi gusto ng malambing at maamo? Pero kung sasagutin niya iyon, hindi niya alam kung kailan matatapos ang usapan. Nagsisisi na si Joanne. Gusto na talaga niyang umuwi, maligo, kumain, tapos maglaro. Kaya sinabi niyang, "Gusto ko po yung mata-ray at hindi makatwiran." Nang makitang hindi umimik ang matanda, lihim siyang natuwa. Mukhang hindi niya nagustuhan ang sagot ko. Ganito, makakauwi na ako agad. Ngunit sino ang mag-aakala? Ang matandang ito ay talagang kakaiba. Hindi sumusunod sa inaasahan. Tumawa ito ng malakas. Nanlaki ang mga mata at nagsabing, "Nakahanap na ako ng katulad kong mag-isip. Ang ganoong babae ang mas interesante at kaibig-ibig. Kung puro lamang lang, anong exciting doon?" Pinuri niya si Joanne. "Bata ka pa pero hindi masama ang taste mo sa babae. Bihirang talento." Nang marinig ito, alam na ni Joanne na nagkamali siya. Hindi pwedeng gamitan ng normal na loika ang mga baliw, mata-ray at hindi makatwiran. Sino ba namang may gusto ng ganoong babae? Hindi maiwasang maalala ni Joanne ang babaeng demonyo na si Anjing. Medyo katulad ng description, mata-ray at masungit. Bigla na lang susulpot at bubugbugin ka. Tumawa na naman ang matanda na parang tama siya. Bihira akong makakita ng taong katulad mo ang pananaw. Tunay na talento. Walang interes si Joanne. Gusto na niyang umuwi. Mabuti ang loob niyang nagtanong. "Saan po ba ang bahay niyo? Kailangan niyo po ba ng tulong para makauwi?" Biglang tumitig ng diretso ang matanda kay Joanne. Sinusuri ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng malalim na pag-iisip, sinabi niya, "Ang iyong chi at dugo ay hindi maganda. Sobrang hina. Kahit matalas ang mata mo, wala ka namang lakas para suportahan ito." Ngunit dahil daw swak si Joanne sa panlasa niya, kumuha siya ng isang tumpok ng papel. Ito ay isang primordial energy art. Sanayin mo ito. Nang marinig ang tatlong salitang, primordial energy art, natulala si Joanne. Walang pakialam ang matanda, nakangiti pa rin na parang bulaklak. Basta sanayin mo ito. Kahit gaano pa kaproblema ang babae, madali mo siyang mahaharap. Alalahanin mo noong araw, ang lakas ko sa buong mundo. 7 araw at 3 gabi. Walang tigil na labas-masok. Dahil lahat ito dito. Napakamot ng ulo si Joanne. Balak tumanggi dahil nagsasanay na siya ng Bitter Meditation Primordial Energy Art. Bago pa siya makatapos, nagalit ang matanda at minura siya. "Ano bang kwenta ng Bitter Meditation?" Mayabang na sinabi ng matanda. "Kahit hindi ito isang high-level primordial energy art, itong Heavenly Demon True Solution ko ay sapat na para itapon yang Bitter Meditation mo sa kangkungan." Gulat na gulat si Joanne. "Paano niyo po nalaman na Bitter Meditation ang sinasanay ko?" Dahan-daang ipinaliwanag ng matanda. "Kahit walang kwenta ang primordial energy art mo, ang iyong mga kamay at paa ay matibay. Ang iyong balat ay banayad. Kung hindi iyan bitter meditation, ano pa? Buti na lang at hindi ka pa malalim sa pagsasanay. Kung hindi, sinisira mo lang ang sarili mo. Kunin mo ito. Mas maganda ito ng 100 beses kaysa sa bitter meditation mo." Biglang huminto ang matanda at nag-correct. "Ah, hindi pala.
Mas maganda ito ng 1,000 beses kaysa sa bitter meditation na iyon. Napilitan lang na ngumiti si Joanne. Gayunpaman, sa huli, wala pa ring balak si Joanne na tanggapin ang ganoong kaalagang bagay. Ang mahalaga, hindi siya nagtitiwala sa matanda. Sino ba namang magbibigay ng ganoong kaalagang bagay sa isang estranghero? Lalo na't hindi pa niya naririnig kailanman ang pangalang Heavenly Demon True Solution. Pagkasabi nito, tumalikod siya para umalis. Biglang dumilim ang mukha ng matanda. Nagkuyom ito ng kamao nang hindi nagsasalita. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, "Huminto ka." Sa papalis na si Joanne. Sobrang natakot si Joanne nang hindi siya makagalaw kahit isang hakbang. Ang buong katawan niya ay parang nawalan ng kontrol. Pagkatapos, isang hindi nakikitang malakas na puwersa ang humila sa kanya pabalik. Nang makabawi siya, napagtanto niyang bumalik na siya sa dati niyang pwesto kanina. Hindi na siya ang masayahing matanda kanina. Ang mga mata niya ay naging kasing pula ng dugo. Malagim niyang sinabi, "Ako, si Jing Daoxian, ay namayagpag sa loob ng mahigit 10 taon. Hanggang ngayon, wala pang nakaligtas matapos tumanggi sa akin." Jing Daoxian, parang pamilyar ang pangalan. Pakiramdam ni Joanne ay narinig na niya ito kung saan. Biglang nanliit ang mga mata ni Joanne. Iyon nga, para siyang may naalalang nakakatakot. Pala, iyon ang pinakaubod ng sama na tao sa kasaysayan mula nang isilang ang sangkatauhan. Sa pinakamagulong panahon ng Dimensional Storm, nakatala sa kasaysayan na siya ang demonyo. Isang epic level na malakas na pumatay ng sunod-sunod na 27 na tao at nagpaligo ng dugo sa buong Federation. Tumayo ang matanda. Tumingin pababa kay Joanne. "Ano na? Gusto mo na bang matuto ngayon?" Ang taong nasa ilalim ng bubong ay hindi maiwasang yumuko. Puno ng pawis ang noo ni Joanne. Nasabi na lang niya, "Gusto ko po." Nang marinig na pumayag pala ang batang ito. Medyo nagulat ang matanda. Nagduda siya. Ang batang ito, siguradong hindi tapat ang sinasabi. Sa labas, oo, pero sa loob, hindi niya ito aaralin. Napabuntong hininga si Joanne. Kailangan pa bang itanong iyan? Siyempre ayoko. Kung aaralin ko ito, tiyak na hahabulin ako ng buong Federation kasama ng dakilang demonyong ito. Hay, bahala na. Kahit ibigay ko sa iyo. Hindi mo rin naman ito aaralin. Ngunit hindi pa sumusuko ang matanda. Kumuha siya ng isa pang bagay. Mayroon pa akong isang primordial energy art. Mas interesante. Gusto mo bang sanayin? Gusto nang mapamura ng binatilyo. Akala niya nakalusot na siya. Saan na naman galing itong isa pang primordial energy art? Kung tatanggi ako ngayon, siguradong ililibing ako ng buhay ng demonyong ito. Hindi na hinintay ni Joanne na pumayag. Inilagay na ng matanda ang primordial energy art sa kamay niya. Pagkatapos ay ngumiti ito ng ngiting sa tingin niya ay pinakamabait, pinaka-cute, at pinakabanal. O gusto mo na namang tanggihan ang kabutihang loob ko? Natakot si Joanne na halos maihisa sa lawal. Umiling siya ng sunod-sunod. Hindi po, tiyak na tatanggapin ko. Nang maayos na ang lahat, nasiyahan na ang matanda at umalis. Unti-unting nawala sa dilim ng gabi. Nakawala sa pagkakagapos. Nakahinga ng malalim si Joanne. Nakaligtas siya. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ang pag-iingat niya. Naisip niya, baka binabantayan pa rin ako ng matandang iyon sa hindi kalayuan. Tiningnan niya ang bagay sa kanyang kamay. Mukhang ngayon, hindi pwedeng hindi ito tanggapin. Talagang mahina pa siya. Sobrang hina ng katawan ng binatilyo. Isang ihip lang ng hangin. Sunod-sunod na siyang bumahing. Tumakbo siya ng mabilis sa daan. Mas mabuting umuwi na muna ako. Sakto namang aksidenteng nadaanan ni Joanne ang dalawang kaina-hinalang tao. Mukhang may hinahanap sila ng may focus. Nang mapansin niya ang emblem sa balikat nila, natuklasan niyang mga taga-Federation Bureau pala sila. Maraming tanong ang pumasok sa isip niya. Pumunta ba sila rito para hulihin si Jing Daoxian? Ngunit wala naman siyang kinalaman dito. Kaya mabilis na tumakbo pa uwi ang binatilyo. Pagka-uwi, ang unang ginawa ni Joanne ay maligo para lumenes. Talagang napakahabang araw ngayon. Una, tinangkang patayin si Li Zuan. Tapos ngayon, nakaharap pa niya ang legendary na demonyo. Masasabi lang niyang malas siya. Malinaw naman na gusto lang niyang tahimik na maglaro. Tiningnan niya ang primordial energy art na nakapatong sa mesa.
Hindi niya alam kung ito ba ay magiging biyaya o sumpa. Matapos ang mahabang at nakakapagod na araw, sa wakas ay nakatulog na rin ang binatilyo sa kanyang mahal na kama. Ngunit sa gitna ng pagkahimbing, isang hindi maipaliwanag na bigat ang naramdaman niya. Ang puso niya ay parang may dumadagan. Ang buong katawan niya ay parang nalulunod sa dagat ng dugo. At sa ilalim ay hindi mabilang na mga kamay ng demonyo ang sumusubok na humawak sa kanya. Bawat kamay ay gustong kamalmat. Humila kay Joanne pababa sa pinakamalalim na impyerno. Isang pakiramdam na nakakakilabot at nakakatakot. Ang tanging paraan para makatakas ay ang magising. Nakita na lang na biglang napabangon si Joanne. Ang mukha ay puno ng matinding takot at gulat. Humihingal siya ng sunod-sunod. Ang isip ay hindi pa lubusang nakakawala sa bangungot kanina. Sobrang sama ng pakiramdam niya kaya tumakbo siya papuntang banyo. Samuka siya ng samuka. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unti nang nahimasmasan si Joanne. Nagtaka siya. Ano na namang kababalaghan ang nangyayari? Nang makita ang bagay sa mesa, bigla siyang may naalala. Hindi kaya, dahil ito dito. Nang makita ang maliit na aklat ng Primordial Energy Art na may pangalang Lost Immortal Sutra. Inakala ni Joanne na tiyak na kagagawan ito ng Jing Daoxian na iyon sa Lost Immortal Sutra na ito. Segment about a reading app Komi omitted as it's an advertisement not part of the story translation. Hawak ito sa kamay. Tiningnan niya mula sa lahat ng anggulo. Kahit baliktarin pa, wala siyang makitang problema. Kahit anong tingin niya, ang kahon na ito, maliit na aklat, ay walang anumang kakaiba. Talagang nakakasakit ng ulo. Muling napaisip ng malalim ang binatilyo. Hindi kaya dahil anemic ako sa sobrang paglalaro. Tumakbo siya sa banyo para maghilamos para mahimasmasan. At gaman nga ang pakiramdam niya. Nawala na rin ang nakakatakot na bigat na naramdaman niya kanina. Dahil gising na rin naman siya at walang magawa. Kinuha ulit ng binatilyo ang cellphone para maglaro. Matapos ang karaniwang ritual ng pagpatak ng dugo, matagumpay na nakapag-login si Joanne sa Ancient City Dungeon. Pumasok siya ng mas malalim at muling nakaharap ang Skeleton Knight Boss. Hindi niya inaasahan. Nandito pa rin pala ito. Mukhang ang mga halimaw sa totoong buhay at sa laro ay tiyak na hindi nakakaapekto sa isa't isa. Siyempre, mas mabuti kung ganoon. Ibig sabihin, pwede niya itong labanan ulit. At mas maraming kayamanan ang makukuha niya. Walang pag-aalinlangan. Sumugod siya para labanan ito ulit. Siyempre, sa bokabularyo ng boss na ito, wala ring salitang takot. Sumugod ito. Handang durugin ang tagalabas na ito. Tama nga ang hula. Mabilis na pinahirapan ni Joanne ang boss. At sa huli, game over na naman siya. Nainis ng husto ang binatilyo. Kahit na mas mahina ng kaunti ang boss sa laro kaysa sa totoong buhay. Ngayon ay wala si Li Zuan para tumulong. Kailangan niyang umasa sa sarili niya. At kailangan niyang gawin ang mga kilos ng perpekto para magkaroon ng tsansang manalo. Malayo pa naman ang araw ng pag-anunsyo ng resulta ng assessment. Sa panahong ito, pwede niyang gamitin ang oras para humanap ng paraan para talunin ang halimaw na ito. Kailangan ko na namang magbenta ng dugo para lang makapag-ensayo sa rutang ito. Gusto na lang ni Joanne na uminom ng pulang asukal na tubig para mapalitan ang ilang patak ng dugo. Napabuntong hininga ulit siya. Mas mabuting bawasan ko na lang ang pagkamatay ko. Sabi nga ng mga matatanda, kailangan munang kumain bago lumaban. Kaya nagpasya siyang bumili ng pagkain para i-stock para sa mga araw na maglalaro siya ng walang tigil. Naisip niya, gagawin niya agad. Mabilis na pumunta ang binatilyo sa supermarket at bumili ng sapat na pagkain para sa ilang araw. Pagkatapos, sinimulan na ni Joanne ang kanyang paghunt sa boss. Nakatutok siya sa cellphone buong araw at gabi. Sa sahig ay nagkalat ang mga walang laman na lalagyan ng instant na pagkain na kinain ni Joanne nitong mga nakaraang araw. Sa loob ng laro, dahil sa tuloy-tuloy na pakikipaglaban nitong mga nakaraang araw, marami na siyang nakuhang karanasan sa pakikipaglaban dito. Mas naging sanay na siya sa pagharap dito. Tumalon si Joanne para iwasan ang paalang na atake nito. Kasabay nito, nakita niya ang kahinaan sa ulo nito. Walang nasayang na kilos. Ginamit niya ang buong lakas para sumuntok sa ulo ng boss. Madaling natalo ang kalaban. Swerte ulit ang binatilyo. Nakakuha siya ng isang speed-enhancing dimensional crystal. Level 13.
Isa itong kumikinang na gintong kristal. Ngumiti siya ng malapad. Hindi nasayang ang pagbebenta ko ng dugo nitong mga nakaraang araw. Agad niya itong inabsorb sa katawan. Ngunit ang kakaiba, ang speed attribute niya ay hindi tumaas hanggang 13 tulad ng level ng kristal. Huminto lang ito sa 9 na puntos. Seryosong nag-isip siya. Mukhang tiyak na ang 9 na puntos ang limitasyon ng Bitter Meditation Primordial Energy Art sa mortal level na sinasanay niya. Balak niya sanang gamitin ang Bitter Meditation para umakyat sa legendary level. Pero mukhang masyadong mababa nga ang potensyal nito. Tulad ng sinabi ni Jing Daoxian, ang Bitter Meditation niya ay hindi maikukumpara sa Innate Invincible Divine Art o mga katulad nito. Sa madaling salita, sobrang hina nito. Ngunit ang problema, saan kukuha ng mas mataas na level na Primordial Energy Art ang isang dukhang tulad ni Jowen ngayon? Hindi naman pwedeng basta na lang niyang sanayin ang binigay ni Jing Daoxian. Biglang may naalala si Jowen. Muntik na niyang makalimutan ito. Naalala niya na ilang araw na ang nakalipas. May ibinigay si Anjing sa kanya. Sabi raw ay pinabibigay ng tatay niya. Agad naghinala si Jowen na isa itong Primordial Energy Art kaya kinuha niya ang USB para tingnan. Tama nga ang hula niya. Isa nga itong high-level Primordial Energy Art na tinatawag na Sunstrafe Art. Paano hindi mapapangangasagulat si Jowen? Dahil ang Sunstrafe Art at ang Innate Invincible Divine Art ay dalawa sa mga Primordial Energy Arts na may napakataas na potensyal. Ang limitasyon ay maaaring lumampas pa sa epic level. Ngunit ang mas nagpapahalaga dito ay nakatuon ito sa OpenSiba. At saka, ang kondisyon para sanayin ito ay hindi kasing kakaiba ng Innate Invincible Divine Art na kailangang manatiling birhen. Sa pagkakaalam ni Jowen, ito ay isang family heirloom na Primordial Energy Art ng isang malakas na tao sa Federation. Hindi niya alam kung saan ito nakuha ng tatay niya. Naghula-hula ang binatilyo. Nakuha kaya niya ito sa pamamagitan ng An family. Hindi niya maiwasang isipin na malamang ay nagbayad ng malaking halaga ang tatay niya para makuha ito. Nai-imagine na niya ang mga bayaning salita na sasabihin nito. Tulad ng, para sa anak ko, gagawin ko ang lahat. Ngunit bumalik sa realidad si Jowen. Umiling ng sunod-sunod. Biro ba to? Sino pa bang mas nakakakilala sa tatay niya kundi siya? Tiyak na hindi ganoon ang imahe ng tatay niya. Ang hindi siya ipabugbog ulit kay Anjing ay swerte na. Walang kwenta ang mag-isip pa ng marami. Kinuha ni Jowen ang telepono at tinawagan ang tatay niya para linawin ang lahat. Nang matanggap ng tatay niya ang tawag mula sa anak, alam niyang siguradong walang magandang balita ito. Ngunit hindi niya inaasahan. Ang unang tanong ng anak niya ay kung may nawawala ba itong kamay o paa. Dumilim na parang tubig ang mukha ng tatay niya. Kahit nasa Pilipinas, maririnig mo ang sigaw niya at sunod-sunod na mura sa anak niyang kung ano-ano ang sinasabi. Naghahanap ka ba ng gulo? Ganyan ka ba sa tatay mo? Nang marinig ang tono nito, napanatag si Jowen. Tiyak na malakas pa rin na parang kalabaw ang tatay niya. Matapos ang sandamakmak na mura at nang kumalma na ito, sinabi ni Jowen na may seryoso siyang itatanong, saan niya nakuha ang Sunstrafe Art Primordial Energy Art. Nakakagulat nang sabihin ng tatay niya na wala siyang ibinibigay kay Jowen. Huwag kang mag-ilusyon dyan. Isa ka lang maliit na dukha. Ako naman ay isang malaking dukha. Ano bang mamahaling bagay ang meron tayo? Sabi niya, wala siyang interes sa pagsasanay. Paano siya magkakaroon yun? Nang marinig ito, napabuntong hininga ang loko. Nagkunwaring kaawa-awa at nasasaktan. Pala, hindi pala iniisip ni tatay ang anak niya. Balik sa usapan. Kung ganoon, bakit kailangang magsinungaling si Anjing na ikaw ang nagbigay sa akin? Naging medyo komplikado na ang sitwasyon. Hindi kaya regalo iyon ni Anjing sa iyo. Sobrang nangaasar ang binatilyong ito. Alam ko na, sabi niya at binaba agad ang tawag sa isang iglap. Nang makitang ginamit lang siya ng anak para alamin ang kailangan nito at agad siyang binabaan. Nainis ang ama at napamura. Batang ito. Ngunit naisip niya rin, ang ugali ng batang ito ay kamukha niya. Kaya pinalampas na lang niya. Sige na nga, tutulungan na lang niya itong magtanong-tanong. Nakahiga na sa kama ang binatilyo ngayon. Napakaraming iniisip, malinaw naman na mabuti ang pakikitungo ng pamilyaan sa tatay niya.
Ngunit ang babaeng demonyo na si Anjing ay binugbog siya ng husto. Pagkatapos, ang overseer An ay muntik nang maging dahilan para hindi siya makapasa sa assessment. Ngunit ngayon, binigyan siya nito ng isang mahalagang primordial energy art. Hindi niya alam kung anong pakulo ito. Bago lumino ang lahat, nagpa siya si Jowen na huwag munang sanayin ito. Pagkatapos, dahil sa sobrang pagod, muli siyang nakatulog. Ang nakakatakot, ang pakiramdam ng bigat na nakakasakal ay muli na namang lumitaw. Nagising si Jowen sa gitna ng pagkahimbing. Pinagpapawisan ng husto ang noo. Iyon pa ring pakiramdam. Iyon pa ring nakakatakot na madilim na dagat. Iyon pa ring pakiramdam na nagpapakaba sa kaluluwa at nagpapatakot sa isip. Sa paligid ay mga kamay ng demonyo na gustong humawak kay Jowen. Humila sa kanya pababa sa pinakamalalim na kalaliman. Hindi nawala ang pakiramdam ng takot ni Jowen. Bagkus ay lalo pang lumaki ang mga kamay na iyon. Lumalapit, naghahasik ng matinding kilabot, napanatili ng binatilyo ang kaunting ulirat. Sakit, kawalan ng pag-asa, natuklasan niyang tiyak na hindi ito dahil sa pagiging anemic niya. Sumikat na ang araw, at iyon lang ang nakatulong kay Jowen na makatakas mula sa malaimpyernong bangungot na iyon. Ang pakiramdam ng pagkahilo at pagsusuka ay muli na namang dumating. Tumakbo siya sa banyo at nagsusuka. Halos lumabas na ang apdo niya. Nang ganoon nakatindi, doon lang medyo gaman ang pakiramdam ni Jowen. Galit na walang kapantay. Tiyak na kagagawan na naman ito ng Jing Daoxian na iyon. Kung magpapatuloy ito, hindi ito magandang paraan. Kailangan niyang makaisip ng solusyon. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Puno ng pahiwatig, mayroon akong isang napaka-interesanteng primordial energy art doon. Tiningnan niya ang maliit na kahon, aklat. Hindi kaya ang solusyon sa problema sa kalusugan ko ay nandito rin. Binuksan niya ang maliit na aklat. Natuklasan niyang puno ito ng mga mahiwaga at malalalim na simbolo na nagniningning ng banal. Binasa ito ni Jowen na parang nahihibang. Pagkatapos ay nahila siya sa isang estado ng kawalan ng sarili. Habang binabasa niya, lalo niyang natutuklasan na talagang kakaiba ang primordial energy art na ito. Ang mga simbolong may banal na liwanag ay automatikong umiikot sa paligid ni Jowen. Mukhang ito na ang panimulang bahagi ng isang napakalalim na primordial energy art. Habang nakaupo at nag-aaral, biglang kumalam ang tiyan niya. Nagrereklamo na hindi na nito kaya. Kailangan ng kumain agad. Hindi niya inaasahan. Sandali pa lang pala siyang tumitingin pero ang tagal na pala. Tumayo siya, nag-inat, at naghandang kumain ng tanghalian. Ang pagkain ng isang dukhang single ay hindi naman magarbo. Isang mangkok ng noodles, isang itlog, tapos na. Nang makakain nito, nakaramdam ng kasiyahan ang binatilyo. Gaman din ang pakiramdam niya. Agad, excited na si Jowen na ipagpatuloy ang pagbabasa ng Lost Immortal Sutra. Ngunit natakot siya nang mapagtanto niyang nakalimutan na niya kung saan siya tumigil. Napakamot siya ng ulo. Bahala na. Ulitin ko na lang ulit. Maliit na bagay lang. Ngunit ang mga bagay ay naging kakaiba. Hindi kasing simple ng inaakala ni Jowen. Naging kulay ube ang mukha ng binatilyo na parang matagal ng constipated. Dahil natuklasan niyang ang mga simbolong kababasa lang niya kanina ay naging estranghero na ngayon. Na para bang ngayon niya lang ito nakita. Puno ng pagtataka ang ulo niya. Kahit hindi ganoon kaganda ang memorya niya. Hindi naman siguro aabot sa puntong kababasa lang. Sa isang iglap ay limot na lahat. Hindi siya naniniwala sa kamalasan. Dahan-dahan niyang binasa ulit. Ang magnetic field sa pagitan ng primordial energy at ng katawan ng tao. Biglang nagulat ang binatilyo. Hindi ko alam kung napatay ko ba ang ilaw sa kusina. Medyo tulala ang binatilyo. Hindi sigurado kung napatay niya ba o hindi. Ngunit bigla siyang nataranta, natauhan, at natuklasan ang hindi kapani-paniwalang bagay. Ang ilang salitang kababasa lang niya kanina, ay nalimutan na niyang lahat. Talagang sobrang malas. Kinuha niya ang buong lakas ng loob. Huminga ng malalim ng ilang beses. Nagkaroon ng determinasyon sa mukha si Jowen. Hindi siya naniniwalang mahihirapan siya sa ilang letra lang na ito. Ang mga mata niya ay kumikinang ng nakakatakot. Muli siyang yumuko at nagbasa. Nanlaki ang mga mata niya na parang headlight ng kotse. Tinitingnan ang bawat letra roon. Ngunit sandali lang. Lumabo na naman ang paningin niya.
Sumuko na ang binatilyo. Hindi pwede. Kahit itoon niya ang buong isip, may mga sandali pa ring mawawala siya sa focus. Ang mas kakaiba at kakatwa pa. Basta naputol ang pagbabasa niya. Ang mga naunang nabasa niya ay malilimutan niyang lahat. Hindi siya naniniwala sa kamalasan. Muli, determinado siyang kailangang malampasan ito. Nakaisip si Jowen ng paraan, kung hindi mo ako pinapahintulutang maalala. Kakopyahin na lang kita. Ngunit ano ba naman ito? Kababasa lang ni Jowen. Ngunit pag-angat niya ng ballpen para kopyahin. Nakalimutan na naman niya ulit. Hindi siya sumuko. Kinuha niya ang cellphone para kunan ng litrato o video. Ngunit natuklasan niyang may kung anong kapangyarihan na pumipigil sa cellphone na makita ang mga simbolo. Napaisip siya ng malalim. Ang bagay na ito ay talagang kakaiba. Nakaisip na naman si Jowen ng ideya. Kung hindi mabasa, ilalayo niya ito. Baka sakaling makatakas siya sa bangungot na iyon. Sakto namang tumunog ulit ang telepono niya. Isa itong hindi kilalang numero. Hindi niya alam kung sino ang tumatawag. Ang nasa kabilang linya ay nagtanong kung nakapag-isip na ba si Jowen kung saang universidad siya papasok. Ang binatilyong laging nakatutok sa paglalaro ay nakalimutan na pala na ngayon ang araw ng pag-anunsyo ng resulta ng assessment. Ang tumatawag ay walang iba kundi si Lizuan. Ang birhen pang si Jilly. Inanyayahan niya si Jowen na kung wala pa siyang napipiling paaralan, mag-enroll na lang sila sa iisang paaralan. May rangkang na pala. Hindi nakakagulat. Nangunguna si Lizuan. Si Jowen naman ay pangalawa. Ang paaralang iminumungkahi ni Lizuan para sa kanilang dalawa ay ang sikat na Sunset College. Medyo nagulat din si Jowen nang marinig ang pangalan ng Sunset College. Ipinaliwanag ni Lizuan na hindi pa katagalan. May natuklasang bagong dimensional field ang Sunset College. Magandang pagpipilian daw ang lugar na iyon. Ngunit nang marinig ni Jowen ang Sunset College, medyo nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang Sunset College ay nasa Luoyang. At ang Luoyang ay teritoryo ng An family. Matapos ang tawag, muling yumuko ang binatilyong ito para maglaro. Masasabing ang paglalaro ay naging isang mahalagang bahagi na ng buhay niya. Parang pagkain, pag-inom, at paghinga. Sa kasalukuyan, sa loob ng laro, ang ating bida ay tumatakbo para iligtas ang sarili na parang asong nagluluksa dahil sa likod niya ay may isang nilalang na may pakpak na lumilipad at humahabol sa kanya ng walang tigil. Habang tumatakbo, nag-aalalang lumingon ang binatilyo para tingnan ang sitwasyon. Tama nga. Hindi lihis sa inaasahan. Iyon na naman ang silver-winged flying ant na lumitaw kamakailan lang at nagdulot ng hindi kakaunting hirap kay Jowen. Sa kasalukuyan, ito ay may mabangis na anyo. Sumusugod na parang bala papunta kay Jowen. Napagtanto ng binatilyo na sa kasalukuyang bilis niya. Hindi niya ito matatakasan. Kaya nang makita ang tamang pagkakataon, bigla siyang lumingon. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng lakas sa kanyang kamay. Bumuo ng isang malakas na vortex ng enerhiya. Ang target ay ang kalaban na paparating. Kahit gumamit na siya ng iba't ibang taktika, sadyang umatake ng biglaan. Ang silver-winged flying ant na ito, dahil sa napakabilis nitong tulen, ay maliksing nakaiwas. Kaya ang atake niya ay tumama lang sa hangin sa likod nito, na nagdulot ng malaking pagsabog. Siyempre, gumanti rin ito kay Jowen ng isang malinis at matalas na hiwa. Ang pagdaos-dos nito na parang bulalakaw at ang mga pakpak na parang talam ay madaling hamati sa binatilyo sa dalawa. Kasing simple ng paggupit ng papel. Talagang nakakasakit ng ulo, kahit na mabilis ang naging pag-unlad niya kamakailan. Hindi niya inaasahan na malaki pa rin ang agwat nila. Lalo na sa bilis. Masasabing milya-milya ang layo niya rito. Halos maging panda na ang mata niya sa puyat at inis. Anong klaseng halimaw ba ito? Nakakainis. Ang bilis na nga, may kakayahan pang lumipad. Sino bang makakatalo dito? Habang naiinis, may narinig siyang nag-doorbell sa labas. Nagtaka si Jowen kung sino na naman ang naghahanap sa kanya. Ang binatilyo, na may maitim na bilog sa mata na parang zombie, ay nagmamadaling pumunta para buksan ang pinto. Pagbukas niya, nakita niya ang isang kakilala. Si Lizuan pala. Nakangiti ito ng malapad na parang bulaklak. Bumati kay Jowen na parang isang friendly na beauty queen. Talagang super friendly na binatilyo. Hindi pa inaanyayahan.
Pumasok na agad sa loob. At itinuring pang bahay niya ang lugar. Si Jowen naman ay tulala. Inanyayahan ko ba siyang pumasok? Nagtaka si Jowen kung bakit ang bilis niyang dumating dito. Sinabi na niyang kailangan pa niyang pag-isipan ang tungkol sa pagsali sa Sunset College. Nang makitang hindi pa nakakapagdesisyon si Jowen, may kinuha si Lee Zuan at ibinigay sa kanya. Basahin mo muna ito. Pagbuklat niya, puro mga simbolo at maraming impormasyon. Tinanong ni Jowen si Lee Zuan. Ano ba talaga ito? Mayabang na ngumisi si Lee Zuan. Iyan ang internal documents ng Sunset College. Pagkatapos ay siya mismo ang nagbuklat sa isang pahina. Tingnan mong mabuti ang parteng ito. Ito ang ulat tungkol sa pagkakatuklas ng isang dimensional creature na hugis lamang loob sa isang bagong dimensional field. Si Lee Zuan ay sobrang excited na lumapit. Excited na sinabi ng binatilyo. Ito nga iyon. Kaka-discover lang ng Sunset College ng dimensional creature na hugis lamang loob. Si Jowen naman ay tulala pa rin. O tapos, nag-effort na si Lee Zuan na sabihin iyon. Tapos hindi pa rin naintindihan ng isang ito. Nagtanong pa ng tapos. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng malaking bato sa ulo. Nainis siya sa kabagalan ng isang ito. Halos mawalan na ng kulay. Galit na sumigaw si Lee Zuan. Alam mo ba kung gaano kabihira ang ganitong klaseng companion pet? Halimbawa, ang puso. Kapag sumabog ang puso mo, pwede niya itong palitan agad. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng pangalawang buhay. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang naghahangad nito pero hindi makuha? Mas bihira pa ito kaysa sa ordinaryong companion pet. Nang marinig ito ni Jowen, naisip niyang mukhang astig nga ito. Si Lee Zuan naman ay nagdududang tumingin sa kanya. Naintindihan ba talaga nito? Sa totoo lang, naintindihan naman ni Jowen ang sinabi ni Lee Zuan kanina. Sadyang dahil sa dami ng bagbog na inabot niya sa laro, wala na siyang ganang magulat pa. Nagpatuloy si Lee Zuan. Ang field na ito ay nasa loob ng teritoryo ng Sunset College. Ibig sabihin, tanging mga taga Sunset College lang ang makakakuha nito. Sa ngayon, kakaunti pa lang ang nakakaalam. Kapag lumabas na ang balita, daragsa ang pinakamagagaling na estudyante mula sa iba't ibang lugar. Limitado lang ang slots, kaya kailangang magdesisyon ng mabilis. Nang marinig si Lee Zuan, mukhang may punto nga ito. Kaya napaisip ng mabuti si Jowen. Sa huli, nakapagdesisyon na si Jowen. Sige na nga, lakas loob siyang pumayag na sumali sa Sunset College. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, medyo kinakabahan pa rin ang loko. Kung magkakaproblema, tatakas na lang ako. Sa 36 na estratahiya, ang pagtakas ang pinakamahusay. Ngunit ang Lee Zuan na ito ay talagang malupit. Nahirapan na ngang magkalakas ng loob ang tao para sumali sa Sunset College. Pagkatapos niyang pumayag, saka lang niya sinabi na nandoon din ang An family. At si An Jing ay doon din nag-aaral. Halos tumalon ang itlog ni Jowen sa takot. Inasar pa ni Lee Zuan si Jowen. Tiningnan siya at tinanong, "Takot ka na ba?" "Syempre takot. Bakit hindi?" Ngunit nakakahiya naman iyon. Nagpanggap ang binatilyo na okay lang siya. Pero sa loob-loob niya, ang luha niya ay kasing lawak ng dagat. "Syempre hindi ako takot. Biro ba yan? Ano namang kinatatakutan ko?" Dahil baka hindi maniwala si Lee Zuan. Kinuha pa ni Jowen ang cellphone at nag-register agad para mas kapani-paniwala. Samantala, sa isang lihim na base, ang mga tauhan ng Federation ay nakaupo sa harap ng computer system. Kinukuha ang lahat ng imahe mula sa mga kamera sa Hoong Chun Road noong araw na iyon. Ang imahe ni Jowen na nasa paligid ng lugar noong araw na iyon ay nakunan din ng kamera. Inakala nilang tiyak na may kinalaman ang binatilyong ito sa malupit na demonyong si Jing Daoxian. Agad nagutos sa mga tauhan na imbestigahan si Jowen sa lalong madaling panahon. Si Jowen naman ay walang kamalay-malay na iniimbestigahan na siya. Sa kasalukuyan, nakasakay siya sa kotse ni Lee Zuan patungong Sunset College. Dahil kailangang iwasan ang mga dimensional fields na ito. Ang biyahe ay naging doble ang haba. Ang pinakamasama, ang laro niya ay nasa deadlock. Kung ipagpapatuloy niya ang paglalaro, masasayang lang ang dugo niya. Hindi naglalaro, hindi alam ng binatilyo kung paano palilipasin ang oras. Matutalag na lang ako ng mahimbing sa kotse para lumipas ang oras.
Ngunit bigla, hindi pa man siya nakakatulog. Natakot siya at nagising. Naisip niya, paano kung matulog ako sa kotse tapos makaranas ulit ako ng bangungot na iyon? Magiging sobrang abala iyon. Biglang naramdaman ni Joanne na parang lutang ang isip niya. Hinawakan niya ang noo. Medyo nilalagnat ba ako? Hindi niya maiwasang maalala ang nakakainis na mukha ni Jing Daoxian. Ang mga salita nito ay umaalingaw sa kanyang tainga, bata. Ang katawan ay puhunan para makapambabae. Ang chi at dugo mo ay ganyan kaina. Paano pwede? Mukhang napakahalaga nga ng chi at dugo. Tiyak na sa susunod na maglaro. Kailangan niyang mag-ingat. Hindi pwedeng basta na lang siyang magbenta ng dugo hanggang mamatay. Habang lalo niyang iniisip, lalo siyang naiinis. Kinuyam niya ang kamao at minumura ang Jing Daoxian na iyon. Pag naalala niya ang itsura ng matanda, naiinis na si Joanne. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya magiging ganito kahirap ngayon. Pati pagtulog, takot siya. At saka, kung hindi lang niya ito kayang talunin, binugbog na niya sana ito. Sinabi niya sa sarili, huwag mo lang akong hayaang lumakas kaysa sa iyo. Pagdating ng araw na iyon, malalaman mo kung bakit maalat ang tubig dagat. Habang nag-iisip ng kung ano-ano, biglang nagulat si Joanne nang may mapansin. May kung anong bagay sa bulsa niya ang umiinit. Sa sandaling iyon, hindi niya talaga maisip kung ano iyon. Kinapa niya ang bulsa at may kinuha. Hindi niya inaasahan. Ang bagay na may kakaibang nangyayari ay ang kakaibang Lost Immortal Sutra Primordial Energy Art pala. Tiningnan niya ang unahan. Ang driver ay nagmamaneho. Si Lizuan naman ay mukhang may malalim na iniisip. Siguro hindi nila ako napapansin. Mas mabuti, dahil wala naman siyang ginagawa. Kinuha niya ito para tingnan. Para na ring pampalipas oras. Sa pagkakataong ito, mas maraming simbolo ang bumukas sa Lost Immortal Sutra. Automatiko itong lumutang sa hangin at naglabas ng mga malalalim at mahiwagang simbolo. Kumikinang ito ng banal. Hindi mapigilan. Bigla. Parang may isang hindi nakikitang harang ang nabasag. Naduraj na parang salamin. Sa sandaling iyon, isang malaking agos ng banal at mariingal na gintong espiritual na lakas ang damaloy na parang baha mula sa kawalan. Dumaan sa nabasag na harang. At pumasok sa katawan ni Joanne na parang baha. Sa katawan ni Joanne ngayon ay nabuo rin ng isang vortex na patuloy na umiikot. Kahit gaano karaming gintong liwanag ang pumasok, nilalamon nito lahat. Ang buong katawan ni Joanne ay lalong naging makinang na ginto. Na para bang kapareho ng banal na gintong kulay ng Lost Immortal Sutra. Hindi alam kung gaano katagal ang prosesong iyon. Ngunit sa wakas, bumalik na si Joanne sa realidad at iminulat ang mga mata. Lahat ay parang panaginip. Ang mga kakaibang nangyari kanina ay nawala na rin. Na para bang nangyari lang ang lahat sa ibang dimensyon. Higit sa lahat, ang Lost Immortal Sutra Primordial Energy Art na iyon ay naglaho na rin na parang bula. Na para bang hindi ito umiral kailanman. Tulala si Joanne. Nag-iisip, panaginip lang ba ang lahat ng iyon? Ngunit nang mag-focus si Joanne sa meditasyon, napadpad siya sa isang kakaibang espasyo. Doon ay may hindi mabilang na mga banal na simbolo ng Lost Immortal Sutra na nagniningning. At sa gitna nito ay kung nasaan si Joanne nakatayo. Isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari na nagpanlaki ng mata ni Joanne. Dahil natuklasan niya ang isang bagay, nabasa na pala niya ang buong Lost Immortal Sutra. Isang universo ng malalalim at banal na mga simbolo ang bumukas. Pagkatapos ay umikot ang mga ito at nagsama-sama sa isang punto. Bago unti-unting naglaho sa palad ni Joanne. Sobrang gulat kaya binuksan niya agad ang status panel para tingnan. Napansin niyang hindi nagbago ang lahat, maliban sa item na Primordial Energy Art, na dating Bitter Meditation ay napalitan na ngayon ng Lost Immortal Sutra. Isa pang punto, pagkatapos magpalit ng Primordial Energy Art, hindi na niya magamit ang Bitter Meditation. Nakatitig siya sa mga salitang Lost Immortal Sutra. Seryosong nag-isip si Joanne. Anong klaseng Primordial Energy Art kaya itong Lost Immortal Sutra? Mukhang hindi rin ito ordinaryo dahil nasira nito ang dating limitasyon na 90 puntos sa attributes ng mortal life form. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang importante, lumakas na siya. At saka, kung malalaman ito ni Jing Daoxian, baka mainis ito hanggang sa samuka ng dugo. Pag-isip nito,
Gama ng pakiramdam ng loko. Sa wakas, nakarating na rin silang dalawa sa destinasyon. Ito ang mansyon ni Lizuan. Pansamantala, dito muna titira si Lizuan. Lahat ay pag-uusapan pagkatapos ng simula ng klase. Pagtingin sa marangyang tirahan, hindi maiwasang manlaki ang mata ni Jowen. Naisip niya, iba talaga ang tirahan ng mayaman. Pagpasok sa loob at pagupo sa sofa, nagtaka si Jowen. Akala niya, tiyak na kukuha ng maraming katulong itong si Lizuan. Ngunit mukhang hindi, siguro mag-isa lang siya rito. Mabait na host si Lizuan. Kumuha ng isang lata ng soft drinks para kay Jowen. Nakangiting sinabi niyang mag-isa lang siya rito. Hindi siya kumuha ng katulong. Inasar naman ni Jowen. Ang laki-laking lugar na ito. Si Jilly ba ang naglilinis mag-isa? Sakto namang may tumawag kay Lizuan. Napakaastig ng pakikipag-usap niya. Bagong bukas na tindahan. Siyempre, ihanda niyo ang pinakamaganda para sa akin. Sabihin mo sa kanila na magbihis ng maganda. Papunta na ako agad. Magkita na lang tayo mamaya. Baba ko na. Si Jowen naman ay nakikinig lang. Walang reaksyon. Nang ibaba na ni Lizuan ang tawag. Sakalang mahinang nagtanong si Jowen. Hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap ng ganyan? Habang naghahanda ng damit si Lizuan, pilit siyang ngumiti at sumagot. Kung gusto ng kuya kong makita, magpapanggap ako para makita niya. Pagkatapos ay ginampanan niya ulit ang papel ng isang mayamang playboy. Sinabi niya kay Jowen na manatili lang dito at magpahinga. Maging komportable na parang nasa bahay lang. Pagdating sa kanyang kwarto, agad hinubad ni Jowen ang jacket. Pagkatapos ay sumuntok sa hangin. Umikot-ikot ng walang tigil. Naramdaman niya na ang bigat at lalim ng vigorous divine fist ay halos katulad ng puwersa ng inch punch. Sinubukan na niya ito sa laro dati. Ngunit laging naiilaga ng silver wing flying ant. Mukhang hindi madaling talunin ito. Kailangan pa ring makaisip ng ibang paraan. Tama, biglang naalala ng binatilyo na mayroon pa siyang skeleton palm. Bakit niya yun nakalimutan? Gayunpaman, masyadong mababa ang level ng skeleton palm. Hindi niya alam kung magagamit ba niya ito. At kaya, ang binatilyo ay parang nahihibang na nagsanay ng walang kapaguran. Paulit-ulit na ginagamit ang mga teknik sa loob ng kwarto. Naghahanap ng bagong inspirasyon. Nakakatuwa, ang bilis ng pag-atake ng skeleton palm. Hindi niya inaasahan. Bagay pala itong isabay sa inch punch. Pagkatapos niyang makahanap ng inspirasyon, sunod-sunod na ginamit ni Jowen ang kombinasyon nito. Matapos itong gamitin ng maraming beses, pagod na ang binatilyo. Basang-basa ng pawis ang buong katawan. Hindi niya inaasahan, kahit level 1 lang na primordial energy skill. Kapag pinagsama, ang dami palang nauubos na primordial energy. Kinuha niya ang laro para subukan muna ito doon bago magpatuloy. Pagkatapos ng karaniwang ritual ng pagpapatak ng dugo, matagumpay na nakalikha ng bagong karakter si Jowen. Ngunit sa pagkakataong ito, medyo nakakalito rin. Kalalabas lang ng binatilyo. Nasa ibabaw na agad siya ng isang mutated vigor ant. At isa pa itong mailap. Hindi pala kaibigan. Agad siyang sinubukang patayin nito dahil sa paglapastangan na pagsakay dito. Halos atakihin sa puso si Jowen. Napagtanto niyang medyo nasobrahan siya sa pag-eensayo sa totoong buhay kaya pagpasok niya sa laro, ubos na ang primordial energy niya. Kaya hindi niya magamit ang primordial energy skill. Dahil hindi makalaban, umiwas na lang ang loko. Tumakbo paikot-ikot, naglaro ng habulan dito. Ngunit hindi nagtagal. Napansin ni Jowen na nakabawi na ng kaunting primordial energy ang bar niya. Hindi niya inaasahan. Ang bilis pala ng pag-recover ng primordial energy ng Lost Immortal Sutra. Kawawang mutated vigor ant, naisip niya. Ito ang unang susubok sa lakas ng bagong labas kong inch force Ashen Palm. Isang atake na kasing bilis ng bulalakaw ang bumagsak dito. Hindi ito binigyan ng kahit kititing na tsansang umiwas. Lumitaw ang notification sa system, Advanced Skeleton Palm Technique Level 1 Skeleton Palm Skill transformed into Level 10 Ashen Palm Skill. Sobrang tuwa ni Jowen. Hindi niya inaasahan. Mula level 1 ay naging level 10 na ito agad. Talagang napakalupit. Gayunpaman, ang downside, tumaas ang lakas. Tumaas din ng malaki ang konsumo. Sayang lang,
Ang mga langgam na ito ay hindi gaanong kalaki ang HP, hindi sapat para subukan ang buong lakas nito. Kaya nagpalit ng dungeon si Jowen. Hinanap ang mas matibay na Skeleton Knight para subukan ang skill. Ngunit nang mag-login siya sa lugar na ito, sobrang tahimik na parang abandonadong templo. Saka lang niya naalala na ang boss na napatay ay kailangan din ng tiyak na oras para mag-respawn ulit. Sa sobrang desperasyon, hinanap na lang ng binatilyo ang maliliit na skeleton soldier. Ngunit ang problema, kahit tumayo siya nang hindi gumagalaw para pakagaten, hindi man lang nababawasan ang dugo niya. Talagang sobrang hina, parang kagat lang ng lamok sa bakal. Paano niya masusubukan ang skill nito? At sa wakas, matapos ang ilang sandali ng paghihintay, nabuhay na muli ang Skeleton Knight. Ngunit iba na ngayon, nasasanay na siya sa mga atake nito. Mabilis siyang gumalaw paikot papunta sa likod nito. Ginamit ang ultimate move na Ashen Palm. At sinuntok ang bungo ng boss. Agad, ang buong katawan nito ay nabalot sa isang malaking pagsabog. Nagliparan ang mga bato at lupa sa hangin. Kinaumagahan, habang mahimbing na natutulog si Jowen, bigla na namang may pumasok na estranghero. At sinipa pa ng malakas ang pinto. Hindi niya inaasahan. Isa itong magandang babae na hindi niya kilala. Ngunit mukhang napakataray. Parang uso yata ang pagiging mataray at masungit ngayon. Una si Anjing, tapos itong ate na ito. Hindi ito nagsalita, lumapit lang sa tabi niya at ginaising si Jowen. Nahihirapan pa lang siyang makawala sa epekto ng bangungot ng Lost Immortal Sutra. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakatulog ng mahimbing. Ngunit umagang-umaga, may nanggulo na. Nagising siya ng tulala. Hindi pa naiintindihan kung anong nangyayari. Nang bigla, may isang estrangherang babae na nakatayo sa harap niya. Nakatitig sa kanya. Nagulat at natakot ang binatilyo. Sino ka ba? Bakit ka nandito? Nagtaka ang babae. Bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan na yung batang si Lizuan? Totoo namang sumagot si Jowen. Lumabas siya. Hindi pa bumabalik. Siguradong lumabas na naman iyon para magsaya. Pesteng bata iyon. Palagi na lang kapag kailangan ko siya. Saka siya nawawala, dahil hindi niya mahanap si Lizuan. Akman nang aalis ang babae. Naiwan ang binatilyo na puno ng pagtataka. Ngunit sino nga ba ito? Pero ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya. Huminto siya na parang nagbago ng isip. Pagkatapos ay marahas niyang hinayla ang kamay ni Jowen para sumama sa kanya. Mabuti na rin, kahit pampuno ka lang. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang tulalang binatilyo na hindi pa maayos ang damit palabas. Agad huminto si Jowen at hinayla pabalik ang kamay niya. Hindi naman tayo magkakilala. Bakit mo ako kinakaladkad na parang kilala mo ako? Siya pala ang ate ni Lizuan. Nakakahiya pa. Sinabihan pa siyang kasabwat ni Lizuan sa pagwawaldas at paggawa ng kalokohan. Kaya ngayon, dahil may kailangan siyang tulong, natural lang daw na tumulong ang ate ni Lizuan kay Lizuan. Pero si Jowen ang tinutukoy. Kahit hindi naman siya nagwawaldas tulad ni Lizuan. Naisip niyang tama nga naman. May utang na loob siya kay Lizuan at marami itong naitulong sa kanya. Kaya dapat lang siyang tumulong sa atin ito. Napapagod na napakamot ng ulo ang binatilyo. Ulong. Gusto ko lang namang tahimik na maglaro. Bakit ba laging ako ang napupuntahan ng mga problema? Sino ang mag-aakala? Kahit mahina ang bulong niya. Narinig pa rin siya. Mabilis na itinanggi ng binatilyo. Wala po iyon. Pumayag na siyang sumama. Ngunit may isang hiling si Jowen, pwede po bang mag-ayos muna ako ng damit? Medyo maangin po kasi sa bintana. Kung lalabas siyang ganito, baka mapagkamalan pa siyang manyak. Saka lang napansin ng babae ang problema. Tama nga naman. Medyo nagmadali siya. Namula ang mukha niya sa hiya. Ngunit matapang pa ring sinabi kay Jowen na magbihis na ito agad. Sa loob ng Sunset College, may isang lugar kung saan naglalaban ang mga estudyante gamit ang kanilang mga pet. Tinatawag itong pet arena. Nakasakay sa isang malaking motorsiklo at angkas sa isang babae. Mabilis na nakarating si Jowen dito. Agad, dalawang mas batang babae ang tumakbo papalapit. Ate Wei Yang, dumating na po kayo. Sa wakas, dumating na kayo. Ang pangalan ng ate ni Lizuan ay Wei Yang. Sinabi ni Wei Yang kay Jowen na huwag mag-alala. Wala siyang kinalaman dito. Tumayo lang siya sa gilid bilang pampuno.
Siya na raw ang bahala sa lahat. Sino ang mag-aakala? Paglingon niya, ang loko ay naglalaro na pala ng cellphone. Walang pakialam na tumango lang ito na parang sinasabing okay, tapos nagpatuloy sa paglalaro. Nang makitang dumating na ang grupo ni Wei Yang, isang lalaking kulot ang buhok, Gao Yang, ang nagtanong. Hindi ba darating ang kapatid mong si Li Zuan? Baka natakot na iyon. Si Wei Yang ay talagang isang malakas na babae. Sinabihan niya itong tumahimik at tigilan ang walang kwentang salita. Hindi ba't nandito na ako? Pagkatapos ay sinigawan niya ang babaeng blonde na si Sumei. Hindi ka ba nahihiya? Malinaw na pinagtulungan nating tatlo makuha yung mutated warhorse. Tapos ngayon gusto mong solohin ang companion egg. Nagtago si Sumei sa likod ng boyfriend niya at palusot na sinabi. Ako ang nag-last hit kaya akin dapat iyon. Sumingit din ang lalaking kulot para ipagtanggol siya. Hindi ba't sinabi ng daanin sa lakas? Tigilan na ang Saturday. Huwag nang magsayang ng oras. Laban na agad. Tumalim ang tingin ni Wei Yang. Gao Yang, sa tingin mo ba hindi kita kayang talunin? Ngumisi lang ito ng mapanghamak. Isang 4th year na tulad ko. Tinatamad akong mangapi ng isang 2nd year na tulad mo. Kahit manalo ako, hindi rin naman karangalan. Kaya nakahanap na ako ng ibang lalaban sa iyo para sa akin. Pagkasabi nito, mula sa dilim, isang binatilyong matipuno ang katawan at puno ng bagsik ang unti-unting lumabas. Ito ang kalaban ni Wei Yang. Habang papalapit, unti-unti ring lumilinaw ang mukha nito. Isa itong binatilyong maikli ang buhok, matatalim ang mga linya ng mukha, na may peklat na paaba sa mukha na nakakapangilabot. Pagkakita pa lang sa kalaban, nagulat si Wei Yang. Nakilala niya ang binatilyo si Go Dian. Kahit nasa gilid lang at nanunood, hindi maiwasang mapansin ni Jowen ang bagong dating na ito. Hindi niya alam kung anong meron dito. Sa itsura pa lang, nakakaramdam na ng takot ang iba. Paano pa kaya kung kailangan mong harapin ang isang halimaw na tulad niya? Sa wakas, humarap na ang dalawa sa isa't isa sa arena. Mukhang napakabagsik ni Go Dian. Hindi siya nagmadaling umatake, bagkus ay sinenyasan si Wei Yang na umatake na. Kaharap ang isang nakakatakot na kalaban. Bilang isang babae, hindi umatras si Wei Yang. Bagkus, lalo pang umalab ang diwa ng pakikipaglaban niya. Ang aura niya ay nagliliyab na parang apoy. Tumingin siya ng diretso sa mata ng kalaban. Kung ganoon, humanda kang salagin ang atake ko. Nang malaman ng dalawang kasama ni Wei Yang na ang nakakatakot na si Go Dian ang kalaban niya, natakot sila at pinagpawisan ng husto. Nag-aalalang sinabi nila kay Wei Yang na huwag nang lumaban para sa kanila. Hindi na raw nila kailangan ng companion egg na iyon. Nang makita ang biglang pagbabago ng ugali ng dalawang babae, hindi maiwasang magtaka ni Jowen. Sino ba talaga itong si Go Dian? Agad na ipinaliwanag ng babaeng nakaberde sa tabi niya na may takot sa mukha. Si Go Dian ay isang kilalang demonyo sa buong paaralan na ito. Sabi nila, noong unang araw niyang pumasok, binugbog niya ang isang 4th year na senior na nanggulo sa kanya hanggang sa gumapang ito sa lupa. Ang kalagayan niya ay masasabing halos patay na. Sobrang kaawa-awa na hindi mo kayang tingnan. Sobrang nakakatakot naman ang kwentong ito. Nang marinig ito ni Jowen, pinuri niya ito. Talagang napakalakas niya. Pagkatapos ay naisip niya si Wei Yang na puno ng diwa ng pakikipaglaban na nakatayo roon. Hindi niya alam kung kakayanin ba nito ang isang kalabang kasing lakas ng demonyo. Ang lalaking kulot ay nagsulsul pa sa gilid. Inaasar si Wei Yang ng harapan. Ano sa tingin mo? Nang makita mo si Go Dian, nagsimula ka ng manginig sa takot. Ha? Sumigaw si Wei Yang. Tumahimik ka. Pagkatapos ay parang isang ballerina. Itinaas niya ang kanyang mahahabang binti na parang tulay ng San Juanico at sumipa pababa. Masasabing hindi biro ang lakas niya. Ang sipa ay may napakalakas na puwersa. Bumulusok na kasing bilis ng kidlat. Tumama sa leeg ni Go Dian. Ngunit ang mas nakakagulat, parang hindi sapat ang lakas nito para sa kanya. Nang mawala ang puwersa ng sipa, ang leeg niya ay buo pa rin. Walang anumang pinsala, kahit isang gallows ay wala. Nagulat din ng husto si Wei Yang. Paano siya nagkaroon ng ganyang katinding depensa? Nang mapansing may mali, maliksi siyang parang sumasayaw. Mabilis na umatras. Pagkatapos ay naghanda siya para sa susunod na atake. Sa isang iglap lang,
Muli siyang sumugod. Ngayon, isang ultimate move na sobrang bilis. Hindi siya naniniwalang walang magagawa ang ataking ito sa kanya. Gumalaw siya na kasing bilis ng kidlat. Nagpakawala ng sunod-sunod na sipa na kasing bilis ng kidlat sa lahat ng direksyon ng katawan ni Go Dian. Si Go Dian naman ay walang pakialam na nakapikit lang doon. Hindi umiiwas. Tinatanggap lahat ng atake niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa huling sipa na ginamitan niya ng buong lakas, may nangyaring kakaiba. Akala niya ay magiging matagumpay ito tulad ng mga nauna. Ngunit hindi. Biglang si Go Dian, na parang isang sinaunang halimaw na natulog ng maraming taon, ay biglang nagmulat ng mata. Ang aura niya ay ubod ng sama at nakakatakot. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang kamay para saluhin ang paparating na sipa ni Wei Yang. Napanganga sa gulat si Wei Yang. Masyadong mabilis ang nangyari. Wala man lang siyang oras para mag-react. Para siyang isang laruan na hinawakan ng mahigpit ni Go Dian at ibinagsak ng malakas sa sahig. Isang atake lang. Bagsak na si Wei Yang sa sahig. Mukhang ang lahat ng ipinakita niya kanina, sa harap ng absolutong lakas, ay isa lamang katatawanan para sa lahat. Si Go Dian ay may napakalamig na ekspresyon. Ang tono niya ay malagim. Tiningnan niya si Wei Yang na hirap sa lupa. Hindi mo ako kalaban. Sumuko ka na. Sa mga sandaling ito, marami ng sugat si Wei Yang. Mukhang hindi biro ang tinamo niya. May dugo pang ang tumutulo mula sa ulo niya. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo, ayaw pa rin niyang sumuko. Bago pa siya makapagsalita ng mga matatapang na linya tulad ng sa mga pelikula. Malamig na siyang sinipa ni Go Dian sa mukha. Tumilapon siyang parang ibon. Walang kahit kititing na awa o pagbibigay sa kalaban. Malamig at walang emosyon siyang tumingin sa talunang nasa paanan niya. Malagim niyang tinanong, gusto mo pa bang lumaban? Sobrang natakot ang dalawang kasama ni Wei Yang. Kung hindi nila pipigilan ang lalaking ito, baka may mangyaring masama. Agad silang nagsalita na hindi na nila kailangan ng companion egg. Ang bruhang si Sumei naman ay sukdulan ng kasamaan. Ang puso niya ay kasing tuso ng ahas. Sinamantala niya ang pagkakataon at sinabing, Li Wei Yang, nakita mo naman, sila mismo ang nagsabing ayaw na nila. Ha, hindi dahil pinilit ko sila. Kahit na sobrang tindi ng mga sugat niya. Si Li Wei Yang, dahil sa kanyang kalooban at determinasyon, ay nagpumilit pa ring tumayo ulit. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas niya at sumigaw ng laban. Ayaw talagang sumuko, bago pa niya maipakita ang pagiging bayani tulad ng sa pelikula. Muli na naman siyang sinuntok ni Go Dian ng diretso sa mukha. Para siyang basag na sako na bumagsak ng malakas sa sahig. Pagkatapos nito, walang pakialam na tumalikod si Go Dian. Talo ka na. Akma na siyang aalis. Ngunit ilang hakbang pa lang siyang nakaalis. Si Wei Yang, na parang isang Diyos na hindi napapagod, ay muli na namang nagpumilit na tumayo. Tuloy, sabi niya, mukhang ngayon, nagtagumpay na siyang galitin ito ng husto. Ang mga mata nito ay namula na parang sa halimaw. Ang buong katawan niya ay puno ng masamang hangarin. Lumingon ito at nagpakawala ng isang suntok gamit ang buong lakas. Sa kasalukuyang kalagayan niya, kung tatanggapin niya ang isang buong lakas na atake mula sa galit na halimaw na ito, walang duda, tiyak na mamamatay siya. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, tumakbo ng mabilis si Jowen para sumaklolo. Medyo naguguluhan siya sa loob niya. Bakit ba nagpupumilit ang babaeng ito? Ha? Ang pinakamagandang paraan para ayusin ang problema ay hanapin ang nagpasimuno. Kung hindi gumana, tanggalin na lang ang nagpasimuno. Gamit ang prinsipyong iyon, lumapit si Jowen para makipagsuntukan kay Go Dian. Ang puwersa ng suntok ay sumabog. Yumugyog at lumikha ng malakas na hangin sa buong arena. Nagulat si Go Dian. Biglang kumalma. Sino ka ba talaga? Walang itinatago si Jowen. Totoo niyang sinabi. Ako si Jowen. Ngayong taon lang ako nag-enroll dito sa Sunset College. Nang marinig na ang bagong dating na nakikisawsaw sa usapan ng iba ay isa lang bagong estudyante. Nang asar ang lalaking kulot, pala, ang maliit nating kapatid pala ang gustong maging bayani para iligtas ang magandang dalaga. Welcome, bata. Nakita ni Wei Yang na ang hindi marunong tumingin sa sitwasyon na ito ay naglakas loob na harapin si Go Dian. Pinigilan niya ito. Mapanganib dito. Umalis ka na agad. Kahit sugatan na, nag-aalala pa rin siya sa iba.
Hindi mo malaman kung itong ate ba ay sobrang matuwid o sobrang pakialamera. Para harapin ang mga taong matitigas ang ulo. Siyempre hindi pwedeng gamitan ng normal na salita para kumbinsihin sila. Nakita na lang na binuhat ng binatilyo si Wei Yang na parang sako ng bigas. Walang pakialam sa reaksyon niya. Pagkatapos ay inilapag niya ito sa tabi ng dalawa niyang kasama. Agad silang tumakbo palapit, nag-aalala at nagtatanong. Nang makitang hindi naman gaanong kalala ang mga sugat, medyo napanatag sila. Napatingin si Li Wei Yang sa estrangherong binatilyo na tumulong sa kanya. Puno ng iniisip ang puso niya. Hindi masabi. Si Zhou Wen naman ay lumapit na sa harap ni Senior Go Dian. Hindi naman kailangang magpatayan kayong dalawa ng ganyan. Sa huli, kung may mangyaring masama, hindi ito maganda para sa magkabilang panig. Nag-cross ng braso si Go Dian. Dumiretso sa punto. Paano mo gustong lumaban? Walang pagbabago sa mukha ng binatilyo. Itinaas niya ang 3 daliri. 3 hakbang. Senior, hayaan mo akong sumuntok ng 1 beses. Kung ang distansyang aatrasan mo ay mas mababa sa 3 hakbang. Direkta akong sisuko. Sobrang kumpiyansa si Go Dian. Hindi na siya nagsalita pa at agad naghanda ng depensa. Ang buong katawan niya ay umikot. Naglabas ng aura na kasing pula ng dugo. Huwag ka nang magsayang ng oras. Sumuntok ka na. Itinaas ni Zhou Wen ang kamao. Naglabas din ito ng nagniningning na gintong enerhiya. Mabuti ang loob niyang nagpaalala sa kalaban. Hindi magaan ang suntok ko. Senior, mag-ingat ka na lang. Si Su Mei na nanonood sa gilid. Nang makita ang hindi pabor na kondisyon pero pumayag pa rin si Go Dian. Ay nagulat. Kung mapa-atris siya, talo na. Sobrang hindi patas. Natakot siyang mawala ang companion egg niya. Ang lalaking kulot, Gao Yang, ay isang tingin lang. Alam na niya ang iniisip nito. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag. Sa unang tingin, dehado si Go Dian sa kondisyon. Pero huwag kang mag-alala. Ang primordial energy skill ni Go Dian ay Hedgehog Armor, na nakuha mula sa Hedgehog Armor Crystal. Hindi lang ang buong katawan niya ay kasing tigas ng bakal. May kakayahan din itong mag-reflect ng damage. Ang mas mahalaga, nasanay na niya ang Hedgehog Armor skill hanggang level 9. Dati, may humamon din kay Go Dian ng ganito. Ang resulta, naputol ang buong braso niya. Pagkatapos ay ngumisi siya ng tuso habang nakatingin kay Zhou Wen. Kung akala ng batang ito na nakalamang siya, nagkakamali siya. Samantala, sa loob ng arena, walang kamalay-malay si Zhou Wen sa lahat ng ito. Kumpiyansa siyang nagpakawala ng isang suntok gamit ang kaliwang kamay. Gamit ang buong lakas niya ngayon. Sa simula, kahit si Go Dian ay inakala na ang suntok ng isang bagong estudyante ay hindi magiging problema sa lakas niya. Kaya niyang salagin ito, ngunit nang tamaan na siya nito, naramdaman niyang may mali, nanginginig ang mukha niya, puno ng mga ugat na nakaumbok, at pinagpapawisan siya ng husto. Sa isang iglap, sumabog ang puwersa ng suntok, lumikha ng malakas na impact na parang pinasabog ang hangin doon. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging pagsabog. Si Go Dian naman ay napaatras ng malayo. Nag-iwan ng mahabang marka sa sahig. Hirap siyang nabalans ang sarili. Muli, nasaksihan ng isang nakakagulat na eksena. Natulala si Wei Yang na parang rebulto. Paano niya maiisip na ang binatilyong basta na lang niya hinayla para pampuno ay may ganito palang katinding lakas? Kahit si Go Dian ay hindi kayang salagin ang atake nito. Huwag na siyang isama. Kahit si Go Dian mismo ay sobrang gulat. Tumingin siya sa sahig at napagtanto niyang talo nga siya sa postahan. Talagang napaatras siya ng isang bagong estudyante sa isang suntok lang. Si Zhou Wen na nakatayo sa harap ng kalaban ay kalmado pa rin. Hindi nagpapakita ng kaba. Mapagkumbaba niyang sinabi, "Salamat sa pagbibigay, Senior." Kahit na matagumpay niyang napaatras si Go Dian. Nagbayad din si Zhou Wen, ang kamao niya ay nasugatan na rin. May dugo nang tumutulo mula rito. Si Go Dian, kahit medyo marahas, ay marunong ding tumyupad sa usapan. Nang makitang talo na siya, napabuntong hininga lang siya. Pagkatapos ay humarap siya kay Zhou Wen at mahinahong tinanggap na talo na siya. Ang 4th-year student na si Gao Yang ay lumapit mula sa malayo. Kinakamot ang leeg. Isa rin siyang taong marunong tumanggap ng pagkatalo. Tinanggap niya na talo siya sa postahan na ito. Ipapadala niya raw ang itlog pabalik sa kanila. Kahit nagdesisyon na ng ganoon.
Biglang sumigaw si Sumei mula sa likod. Hindi sang-ayon. Balak niyang tumakas sa usapan. Sumigaw siya na parang baliw. Bakit? Bakit kailangang ibigay sa kanila? Ang usapan na ito ay sa pagitan nila. Hindi ako pumayag. Ang pastahan na ito. Hindi kasali. Ang kawalang hiyaan niyang iyon ay agad nagkaroon ng kapalit. Nakatanggap siya ng isang malakas na sampal sa mukha mula kay Gao Yang. Parang tinamaan ng kidlat. Nagalit si Gao Yang. Ang talo ay talo. Ang panalo ay panalo. Si Gao Yang. Kapag nagsalita, tinutupad. Salita ay salita. Pagkatapos ay dumaan siya sa tabi ni Jowen. Nitandaan ko na ang pangalan mong Jowen. Pagkatapos ay kasama si Go Dian. Tumalikod na sila at umalis. Dahil tumayo siya sa kritikal na sandali, si Jowen ay naging isang bayani sa mata ng lahat. Pinagkaguluhan siya ng mga magagandang babae na parang nakakita ng idolo. Nagtatanong sila kung anong teknik ang ginamit ni Jowen kanina. At saka, ang mga bagong estudyante ba ngayon ay sobrang lakas na? Si Wei Yang, na hawak ang sugat niya, ay lumapit din kay Jowen. Ngunit ang napansin niya ay ang braso nitong nasugatan at dumudugo. Nag-aalala siya, malala ba ang sugat mo? Sakalang napansin ni Jowen ang sugat sa kamay niya. Maingat niyang itinaas ito para tingnan. Maliit na sugat lang ito. Patigilin ko lang ang dugo. Okay na. Pagkatapos ay sinabi niya kay Wei Yang. Ikaw ang dapat pumunta sa klinik agad. Nang marinig na kahit sugatan ang Dufang, kalaban, tao. Nag-aalala pa rin ito sa kanya. Nagbago ang tingin ni Wei Yang sa binatilyong ito. Marahil ay mataas na ang pagtingin niya rito. Ngunit ang binatilyong ito ay talagang mahirap sakyan. Nang makitang sugatan na ang ate na ito pero hindi pa pumupunta sa klinik para magpagamot at nakatayo pa roon na parang tuod. Marahas niya itong binuhat ulit sa likod at siya na mismo ang nagdala. Sa pagkakataong ito, hindi na pumalag ang ate. Bagkus ay napangiti pa. Naisip niya sa sarili, hindi ko inaasahan. Sa grupo ng mga kaibigang nagwawaldas ni Li Zuan, mayroon pa palang ganitong klase ng tao. Maayos nang natapos ang lahat. Nakauwi na ang binatilyo. Agad niyang kinuha ang cellphone para maglaro. Hindi niya inaasahan. Ang dami palang oras na nasayang. Masayang masaya siya. Sa wakas, makakapaglaro na siya ulit. Ngunit bigla, may sumipa na naman sa pinto at pumasok. Dumilim na parang uling ang mukha ng binatilyo. Ano na naman kayang problema ito? Paglingon niya, nakita niyang ang loko palang si Li Zuan ang kada rating lang mula sa paglalaro. Agad na natigilan si Jowen. Wala akong kinalaman dyan. Ha, sabihin ko na agad. Yung pinto na iyan. Yung ate mo ang sumipa hanggang masira. Huwag mo akong sisingilin. Ngunit syempre, bakit papansinin ni Jilly ang murang pinto na iyon? Nakita lang na lumapit siya. Tinapak ang balikat ni Jowen. Naaalala mo pa ba yung dimensional field na sinabi ko dati? Sinubukang alalahanin ni Jowen. Yung may dimensional creature na hugis lamang loob ba? Ngumiti si Li Zuan at tumango. Oo, interesado ka bang sumama ngayon para tingnan? Si Jowen na naglalaro ay nagulat. Kung tama ang pagkakaalala niya. Bago pa magsimula ang klase, wala silang karapatang pumasok sa field na iyon. Nang makita ang pagtataka at gulat ng Dufang, kalaban, tao. Lalong yamabang si Li Zuan. Mayabang niyang sinabi, sino ba ako? Ako ang gwapo at astig mong Kuya Zuan. Ang pagpasok mo doon, hindi ba't madali lang iyon para sa akin? Pagkasabi nito, tumayo siya na parang isang idol na naghihintay ng papuri at paghanga. Ngunit sino ang mag-aakala? Itong si Jowen ay nakatutok lang sa paglalaro. Mas malala pa, ayaw man lang siyang sakyan. Nainis si Jilly dahil napahiya siya. Lumapit siya at tinanong si Jowen. Hindi ka man lang ba magre-react? Sa puntong ito, sakalang walang ganang sumagot si Jowen. Ang galing mo talaga, Kuya Zuan. Sino ba namang matutuwa sa ganoong tono? Kumaibat ang mukha ni Li Zuan. Talagang napipilitan lang ang isang ito. Tapos na ang usapan. Umalis na siya. Magpahinga ka na ng maaga. Bukas ng umaga, sabay tayong aalis. Sakto namang biglang huminto si Jowen. Lumingon at nagtanong kay Li Zuan ng isang bagay. Paano ba mag-hatch ng legendary level companion egg? Nagulat din si Li Zuan. Akala niya, balak ni Jowen na i-hatch ang legendary level skeleton knight. Mabuti ang loob niyang seryosong pinayuhan si Jowen.
Mas mabuting huwag kang gumawa ng kalokohan. Hindi maganda iyan. Dahil ang companion egg ng isang legendary level creature ay nangangailangan ng primordial energy stat ng host na umabot sa mahigit 10 puntos para magkaroon ng kakayahang i-hatch ito. Kung hindi sapat ang primordial energy pero ipipilit pa rin. Sa oras ng pag-hatch, ang kakulangan sa primordial energy ay papalitan ng laman at dugo ng tao. Ang kahihinatnan, kung hindi man masugatan, magiging baldado. Nakikinig ng mabuti si Jowen. Agad niyang napansin ang salitang karaniwan. Ibig sabihin, mayroon pa ring mga exception. Pagdating dito, nataman na naman ang ego ni Li Zuan. Nag-cross siya ng braso at mayabang na sinabi, "Ako ang isang exception dito." Ang kasaganaan ng buhay mula sa innate invincible divine art ay pinahihintulutan akong punan ang kakulangan ng mortal life form attributes. Kaya kong i-hatch ang ilang companion eggs ng legendary level creatures. Siyempre, hindi niya kayang i-hatch ang mga legendary creatures na sobrang laki ng agwat. Maliban na lang kung sawa na siyang mabuhay at hindi takot mamatay. Nang malaman ng impormasyon mula kay Li Zuan, bumalik si Jowen sa kwarto. Humiga siya sa kama at nag-isip ng malalim tungkol sa pag-hatch na ito. Mukhang hindi ito posible. Masyadong mapanganib. Sayang. Kung sa laro lang sana. Hindi kailangang matakot mamatay. Hawak ang itlog. Hindi niya maiwasang manghinayang. Sayang lang at ang companion egg na ito ay nakuha niya sa totoong buhay. Tama. Kung kayang i-unlock ng cellphone na ito ang mga dungeon sa totoong buhay. Baka kaya rin itong gawin niyon sa companion egg. Dala ng pag-asa. Agad kinuha ni Jowen ang cellphone para subukan. Nakakagulat. Talagang nagtagumpay ito. Ang itlog ay mabilis na na-analyze at na-absorb ng cellphone. Pagkatapos, agad lumitaw ang notification mula sa cellphone, "Successfully recorded legendary companion egg, Skeleton Knight. Fate attribute, Oath of the Guardian. Strength 15, Speed 13, Constitution 16, Primordial Energy 18, Primordial Energy Skill, Armor Piercing Lance, Level 3. Confirm hatching or absorb for fusion." Masaya at takot siya sa walang katapusang at makapangyarihang kakayahan ng mahiwagang cellphone na ito. Hindi niya inaasahan. Pati ang quality ay kaya nitong i-analyze. Ngunit ano itong absorb for fusion? Sinubukan ni Jowen na pindutin ang absorb for fusion button. Agad lumitaw ang notification sa system, "Detected mutated vigor ant. Compatibility rate is 47%. Proceed with fusion." Dahil hindi naman niya ito may hatch agad. Naisip ni Jowen, bakit hindi? Kaya pinindot niya agad ang agree to fuse button. Agad, isang vortex ang lumitaw. Sinimulan ng proseso ng pag-fuse ng 2-dimensional creatures. Dahil hindi naman sapat ang primordial energy niya para i-hatch ito. Mas mabuting tingnan na lang kung anong mangyayari sa mutated vigor ant kapag na-fuse sa ibang legendary companion egg. Tama nga. Hindi nabigo ang inaasahan ni Jowen. Naging matagumpay ang proseso ng fusion. Ang mutated vigor ant ay matagumpay na nag-evolve at naging mutated skeleton ant, mortal. Strength 10, Speed 10, Constitution 10, Primordial Energy 10, Talent Skill, Skeleton Spike, Level 10. Companion Form, Gauntlet. Kahit na-fuse sa legendary companion egg, mortal level pa rin ito. Ngunit bilang kapalit, ang lakas at iba pang stats ay halos umabot na sa maximum. At saka, nakakuha pa ito ng bagong skill. Kumpiyansa nang pumasok sa laro si Jowen. Tiningnan niya ang silver-winged flying ant na paikot-ikot at nangaasar sa himpapawid. Kumpiyansang hawak ni Jowen ang kanyang mainit na baril. Ngayon, tiyak na matatalo ko na ito sa 2 galaw lang. Gaya ng dati, napansin siya nito. Pagkatapos ay mabangis itong bumulusok pababa, tulad ng mga nakaraang beses. Balak siyang ipadala sa lamay gaya ng dati. Walang pag-aalinlangan. Ipinatawag agad ng binatilyo ang skeleton ant. Inutusan niya itong harangin ang pesteng langgam na papalapit. Nang matanggap ng skeleton ant ang utos mula sa amo, ang mga mata nito ay kumislap ng mabangis. Ginamit nito ang ultimate move na skeleton spike na bago pa lang nitong nakuha. Umatake sa kalaban. Mula sa lupa, isang skeleton spike ang sumulpot na kasing bilis ng kidlat. Balak tusukin ang silver-winged flying ant.
Ngunit mabilis itong nakareact, tumagilid at nakaiwas. Nakaiwas sa isang spike. Paano naman kaya ang isang gubat ng skeleton spikes? Nakita na lang na muling ginamit ng skeleton ant ang skill. Kahit saan ay may mga matutulis na spike na umaangat mula sa lupa. Pinalibutan ng mga spike ang silver-winged flying ant. Akala mo ay sapat na iyon para mahirapan ito. O kahit matusok man lang ang katawan nito. Ngunit sa kung anong paraan. Nagawa pa rin itong umikot-ikot na parang racing boy. Umiwas at lumusat sa buong gubat ng mga spike na iyon. Mabilis itong lumipad na parang kidlat. Nakatakas sa gubat ng mga spike at pinuntirya si Jowen. Handa na rin ang binatilyo. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Agad siyang natuwa. Akala niya nahuli na niya ito. Pinakawalan niya ang suntok na matagal na niyang pinaghahandaan. Umatake sa kalaban. Bigla. Ang mga pakpak nito na kasing nipis ng sa tutubi ay naging makinang at sobrang talam na nakakakilabot. Sa isang iglap, sa sandaling bumagsak ang suntok ni Jowen. Biglang naglaho ang katawan nito. Isang anino na lang ang natira. Kaya ang suntok niya ay tumama sa hangin. Hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari. Siya mismo ay nahiwa na nito at muling pinadala sa kabilang buhay. Natulala ang binatilyo. Biglang natauhan. Napagtanto niyang ang ginamit nito kanina ay isang flight-type primordial energy skill. Kinaumagahan, tulad ng napag-usapan, ihahatid ni Lizuan si Jowen. Sino ang mag-aakala? Ang loko ay may kasama pang isang napakalaking puting tigre. Sabi niya, ito raw ang kanyang sasakyan, Mount. Nang makitang nakatulala si Jowen habang tinitingnan ito. Sobrang proud ni Lizuan. Para siyang nasiyahan sa kanyang pagiging mayabang. Ano sa tingin mo? Astig, di ba? Ito ay isang legendary level Jade Crystal White Tiger na pinaghirapan kong i-hatch. Lumapit siya para haplasan ito. At nakakagulat, napakaamo at cute pala nito. Tinanong ni Jowen, nagyayabang ka ng ganyan. Hindi mo ba ipapakita sa kuya mo? Nakaupo sa likod nito. Sumagot si Lizuan. Hindi ako yung tipo ng taong tatayo lang at tatanggap ng suntok. Masaya at palabiro niyang sinabi. Lahat ng dapat mapasa akin. Hinding-hindi ko palalampasin. Mabilis silang sumakay sa likod nito at lumipad na parang hangin sa daan. Patungo sa dimensional zone na may lamang loob na dimensional creatures na sinabi ni Lizuan. Ngunit ang buhay ay hindi tulad ng panaginip. Mahirap paniwalaan. Ngunit kahit astig sakyan ito, sobrang hindi komportable. Sino ba namang nahihilo sa mount? Tingnan mo nga kung paano ito umuuga-uga. Malapit nang masukan ng gatas ang binatilyo. Gusto na niyang murahin si Lizuan. Sana nagkotse na lang sila mula pa sa simula. Sa wakas, nakarating na rin sila sa lugar. Mahigpit itong binabantayan. Kailangang ipakita ang ID card na inihanda na nila para makapasok sila ng maayos sa loob. Habang naglalakad, ipinaliwanag pa ni Lizuan. Ang 13 dinastiya ng Luoyang ay pawang mga sinaunang lungsod na magkakapatong. Dahil sa epekto ng Dimensional Storm, ang buong lugar na ito ay sunod-sunod na lumubog sa isang hindi pa kilalang mundo sa ilalim ng lupa. At ang lugar na ito ay tinatawag na Underground Buddha City. Pagpasok pa lang nila sa loob, ang bumungad sa kanila ay isang plaza na puno ng mga estudyante. Nagbebenta sila at nagpapalitan ng kung ano-anong bagay. Napakasigla. May naglalatag ng paninda. Nagbebenta ng mga bagong huling dimensional crystals. Mayroon ding nag-aanyaya ng mga bagong miyembro para sumali sa kanilang exploration team. Tiningnan ni Jowen ang lahat. Hindi niya maiwasang mapahanga. Ang sigla naman dito. Ang daming binebentang bagay na may kinalaman sa dimensional. Walang pakialam na sinabi ni Lizuan. Na-clear na ng militar ang lugar na ito. Kaya ligtas ang entrance area na ito. Pero katulad din, walang magandang bagay dito. Ngunit sino ba naman daw siya? Siya si Kuya Zuan na super astig. Nakuha ko na ang exploration map mula sa militar. At kaya, gamit ang exploration map na hawak ni Lizuan, nakarating silang dalawa sa harap ng isang kuweba. Sa loob nito ay ang underground lotus pond. At doon din matatagpuan ang Buddha Heart Lotus. Habang naglalakad, napansin ni Jowen na parang may naapakan siyang kakaiba. Yumuko siya para tingnan. Hindi niya inaasahan. Iyon pala ang kakaibang simbolo na nakita niya dati sa pader ng lungsod. Hindi niya inaasahan. Mayroon din pala rito.
Masaya niyang kinuha ang cellphone para i-scan ito. Tama nga, matagumpay itong na-record. Ang pangalan ng dungeon ngayon ay Underground Buddha City. Ngayon, isa na naman itong game dungeon sa cellphone ni Joanne. Nang makitang kinuha pa ng isang ito ang cellphone pagdating dito, inakala ni Lizuan na kumukuha ito ng litrato bilang souvenir. 1 o 2 litrato. Sapat na iyan. Bilisan mo na, kapatid. Hindi may kakaila. Ito nga ang Underground Lotus Pond. Talagang may isang malawak na lawa rito na puno ng mga namumukadkad na pulang lotus. Ang tubig sa lawa ay kumikinang na parang jade. Napakaganda. Tinuro ni Lizuan ang isang bulaklak ng lotus na magandang namumukadkad sa lawa. Iyon ang Buddha Heart Lotus. Isang dimensional creature na kayang gayahin ang hugis ng lamang loob. Ngunit nasa gitna ito ng lawa at medyo malayo sa pampang. Lumingon si Joanne at nagtanong. May paraan ba para makuha iyon? Hindi naman pwedeng basta nalang lumangoy papunta roon. Agad siyang pinigilan ni Lizuan. Hinding-hindi pwedeng hawakan ang tubig sa lawa na ito. Dahil ayon sa mga dokumento, ang tubig sa Lotus Pond na ito ay kayang tunawin ang buto at laman ng mga buhay na nilalang. Basta may buhay na nilalang na bumaba dyan, magiging kalansay lang ito. Napaisip ng malalim ang binatilyo bago seryosong nagsalita. Maliban na lang kung kaya nating lumipad. Pagkasabi niya noon, may kung anong bagay na sobrang bilis na dumaan sa kanilang dalawa. Nag-iwan lang ng anino. Sino ang mag-aakala? Kasusabi pa lang ni Lizuan na maliban kung lumipad. Talagang may lumitaw na taong lumilipad. Nakalutang ito sa hangin. Sa likod niya ay may mga pakpak ng ibon na kasing puti ng nyebe. Walang duda. Isa rin itong estudyante ng Sunset College. Ang pakay niya ngayon ay ang Buddha Heart Lotus din na nasa lawa. Pagkatapos, pinaikot lang niya ang kanyang pulso. At isang espada na gawa sa singaw ang agad lumitaw sa kanyang palad. Mukhang isa rin itong primordial energy skill na may kinalaman sa espada. Hawak ang espada. Sa tulong ng mga pakpak, gumuhit siya ng isang napakagandang arko ng liwanag ng espada sa himpapawid. Tumama sa Buddha Heart Lotus. Hindi pa roon natapos. Muli siyang gumamit ng isang teknik na tinatawag na Moon Severance. Direktang tumama rito. Si Joanne na nanonood ay hindi maiwasang mapuri. Ang bilis ng atake na iyon. Kalmado namang sinabi ni Lizuan. Wala iyan. Ang Luo family ay kilala talaga sa paggamit ng espada. At saka, huwag mong tingnan na ganyan kaastig si Luo Zuan. Sa loob ng Luo family, ang lakas niya ay hindi pa maituturing na magaling. Talagang mayabang ang loko. Kahit sa labas ay matapang ang sinasabi. Sa loob-loob ni Jilly ay inggit na siya. Pag naiisip niya lang na magkaroon ng ganoong kagandang pakpak at makakalipad sa himpapawid. Hindi niya alam kung gaano kaastig iyon. Kung alam ko lang, ginawa ko na sana ang lahat para makakuha ng isang lumilipad na companion pet. Dahil walang paraan. Iminungkahi ni Joanne na pumunta na lang sila sa ibang lugar para maghanap ng ibang dimensional creatures. Pautal-yutal na sumagot si Lizuan. Meron naman, pero sobrang kakaiba ng lugar na ito. Itinala na ito ng militar bilang isa sa mga mapanganib at hindi pa kilalang lugar. Nagsimula na ring mapansin ni Joanne. Kakaiba, anong ibig mong sabihin? Kinuha ni Lizuan ang cellphone. Itinuro ang isang punto roon. Ang lugar na ito ay naka-lockdown ng militar. Dahil hindi kakaunti ang mga tauhan ng militar na pumasok doon ang namatay sa kakaibang paraan. Lahat sila ay natagpuang patay na walang kahit isang sugat sa katawan. Tanging ang lahat ng lamang loob sa katawan nila ay naubusan ng lakas kaya namatay. Sa madaling salita, para sa kaligtasan natin ngayon, hinding-hindi tayo dapat pumasok doon. Ang pagtayo lang doon ay walang paraan. Ang pagpunta naman sa lugar na iyon ay mas lalong mapanganib. Kaya nagpasya na silang umalis. Ngunit bigla silang nakarinig ng malakas na tunog, dog-dog, kaya huminto sila. Dahil sa ibabaw ng lawa, biglang umahan ang isang dimensional creature na kakaiba ang hugis at medyo nakakatakot. Pareho silang naging alerto. Ano na namang kababalaghan ito? Nakita lang nila. Ang unang ginawa nito pagkatapos magpakita ay ang pag-atake ng sobrang bilis papunta kay Luo Zuan. Dahil may pakpak siya, napakabilis ng binatilyong iyon, ngunit hindi niya pa rin nagawang iwasan ang atake. Agad, ang isang pakpak niya ay nabasag.
Malubha ang tinamong pinsala. Ang tunay na anyo ng mga pakpak ay masakit na lumitaw, isa pala itong puting kabayo na may dalawang pakpak. Nag-aalalang sumigaw si Luo Zuan. Xiaobei, Little White. Konting tiis pa. Sa mga sandaling iyon, isang pares ng mga matang pula na parang dugo ang nakatitig sa kanila. Puno ng masamang hangarin. Pagkatapos, isang napakalakas na sinag ng liwanag ang muling tumama kina Luo Zuan at sa Little White Pegasus. Natarantang sumigaw si Luo Zuan. Ngunit wala siyang magawa kundi panoorin itong matamaan. Ang resulta, ang puting kabayo ay naging isang tuyong kalansay. Nahulog sa lawa, at naging isa sa mga kalansay na mananatili roon magpakailanman. Namatay ang companion pet. Hindi rin maganda ang kalagayan ng amo nito. Wala na ang mga pakpak na makakapagpalipad sa kanya. Kaya mabilis na nahuhulog si Luo Zuan pababa sa lawa. Kritikal ang sitwasyon ngayon. Ang dalawang nasa tabi ng lawa ay nag-aalalang nagbabala sa kanya. Mag-ingat ka, kung magpapatuloy siyang mahulog ng ganito. Wala nang pag-asang mabuhay. Buti na lang, si Luo Zuan ay nagsasanay ng lightness skill. Kaya gamit ang mga dahon ng lotus. Matagumpay siyang nakagamit ng puwersa para maiwasang mahulog sa tubig. Inalis ni Li Zuan ang kamay sa bulsa. Nakahinga ng maluwag para sa kanya. Hindi niya inaasahan. Mayroon pala itong primordial energy skill na lightness type. Ngunit sa kasalukuyan, malayo pa siya sa pampang. Lumingon siya para kausapin si Jowen. Ngunit nagulat siya. Hindi niya maintindihan kung ano na naman ang binabalak ng isang ito. Samantala, si Jowen ay ginagamit na ang companion form ng skeleton ant. Isang pares ng gauntlets na gawa sa skeleton ant ang bumalot sa kanyang mga braso. Tama nga. Nagtagumpay ang eksperimento niya ngayon. Mukhang ang tubig sa lawa na ito ay may reaksyon lang sa mga nilalang na may laman. Dahil ang skeleton ant ay puro buto. Hindi ito naapektuhan. Nang tanungin siya ni Li Zuan kung anong ginagawa niya. Seryosong sumagot si Jowen. Naghahanap ng paraan para iligtas yung tao. Ano pa nga ba? Sa mga sandaling iyon, sa kabilang banda, si Luo Zuan ay nasa masamang sitwasyon. Ang lightness skill ay maaaring pumihil sa kanya na mahulog sa tubig. Ngunit sa kondisyon na mayroon siyang mapagtutuntungan para gamitin ang puwersa, partikular dito ay ang mga dahon ng lotus. Ngunit habang pabalik siya sa pampang, paunti ng paunti ang mga dahon ng lotus. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal ay mahuhulog din siya sa tubig. Hindi lang iyon, mayroon pa siyang isang mabigat na kalaban ng kakaibang Buddha Heart Lotus na iyon. Sa sitwasyong wala na siyang mapagtutuntungan, sinamantala pa nito ang pagkakataon para umatake. Walang daan sa unahan, walang daan sa likuran. Akala mo sa ganitong kritikal na sitwasyon, tiyak nang mamamatay ang binatilyong ito. Ngunit may isang pag-asa na lumitaw. Dahil mula sa ilalim ng tubig, isang nilalang ang mabilis na umahan. Sa simula, akala ni Luo Zuan ay kakainin din siya ng bagong dating na malaking nilalang na ito. Ngunit hindi niya inaasahan. Nilampasan lang siya nito. Mabilis itong dumaan sa likuran niya. Itinaas ang malaking katawan nito para harangin ang atake ng kakaibang Buddha Heart Lotus para kay Luo Zuan.